Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ruel Bulalake, shoutout kay Cheska Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang pamilya ni Sugwalan. Tahimik ang mag-ina, na lalong nagpaparangal sa kapaligiran ng pamilya. Sa anumang kaso, hindi inaasahan ng matandang babae na kakaunti lang ang sinabi niya para kay Sugwalan, ngunit magkakaroon siya ng ganoong resulta. Sa kanyang kasalukuyang edad, ang pagiging expelled sa pamilya ni Su ay isang problema sa hinaharap. Bagamat mas tinitingnan niya si Sugwalan sa pamilyang Su, alam din niya na kapag umalis na si Sugwalan sa pamilyang Su, wala na siya, at mas maliit pa ang posibilidad na maibigay niya kay Sugwalan ang pag-asa na matustusan ang mga matatanda. Sayang at huli na ang lahat para magsisi sa oras na ito. Ang matanda ay gumawa ng ganoong desisyon upang mapanatili ang kinabukasan ng pamilya Su. Walang sino man ang maaaring hayaan siyang magbago ng isip. Maliban kung ang bagay na ito, si Ivory ay maaaring lumapit, marahil ay may kislap ng pag-asa. Ngunit paano pinakitunguhan ng matandang babae si Ivory? Alam na alam niya ito. Sa oras na ito, paano siya magkakaroon ng mukha para hilingin kay Ivory na magsabi ng magagandang bagay para sa kanya? Ganito ba talaga tayo? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang tono ni Sugwalan ay puno ng pag-aatubili na tanungin ang matandang babae. Ang matandang babae ay napakalinaw tungkol sa katangian ng matanda, at halos walang posibilidad na makuha ito. Ano pa bang gusto mo? Sabi ng matandang babae. Ano pa ba ang gusto mo? Malinaw na nakabalangkas ang bagay na ito, mahirap makita si tatay. Bakit niya tinutulungan ang mga tagalabas na harapin ako? Sabi ni Sugwalan na nagngangalit ang mga ngipin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng matandang babae. Hindi ba naintindihan ni Sugwalan ang nangyayari? Kahit na alam ng lahat ng tao sa buong birthday party na na-frame siya, sino ang maglalakas loob na tumulong sa kanya para mabigyan siya ng hustisya? Sa harap ng kinabukasan ng pamilyang Su, wala si Sugwalan. Alam ng iyong ama kung ano ang maaaring mangyari, ngunit hindi mo ito kasalanan. Sabi ng matandang babae. Ang pangungusap na ito ay lalong nagpagalit kay Sugwalan. Ano ang kahulugan ng kanyang kawalang ingat? Sa halip na sisihin si Aaron sa ganitong uri ng pagkaka-frame, sinisisi rin niya siya. Nay, gusto mo bang magsalita para sa mga tagalabas? Sabi ni Sugwalan na may malungkot na mukha. Hindi tanong kung sino ang tutulungan. Hindi mo ba nakita ang kasalukuyang sitwasyon? Pinalayas kami ng iyong ama para sa kapakanan ng pamilyang Su. Sa harap ng interes ng pamilya Su, kami ay kumpi ng kanyan. Ginagawa ba ito may kinalaman ka ba kung na-frame ka? Sabi ng matandang babae. Hindi mahalaga. Natural na hindi matanggap ni Sugwalan ang katotohanan ito, kaya mararamdaman pa rin niya kung gaano siya kainosente. Kung hindi dahil dito, hindi ka matatanggal sa pamilya Su. Mahirap ba para sa inyo ni Aaron na maghiganti? Sabi ni Sugwalan. Medyo kakaiba rin ang naramdaman ng matandang babae. Kung hindi dahil sa mga salita ni Aaron, hindi siya matatapos sa ganoong paraan. Gayunpaman, ang layunin ng Aaron ay talagang nalito sa matandang babae. Siya at si Aaron ay maaari lamang ituring na mga estranghero. Paano ito mangyayari? Sa oras na ito, biglang bumukas ang pinto, nagmamadaling umuwi si Su Haichao. Puno siya ng alak, hindi naman siya gaanong uminom kagabi. Si Su Haichao, na puno ng gulat, ay namutla matapos makita ang matandang babae. Where have you been, you bastard? Hindi mo ba alam kung anong araw na? Saway ni Sugwalan. Iniyuko ni Su Haichao ang kanyang ulo at hindi ng ahas na mangilan-ngilan.
Siyempre, alam niya kung anong araw ngayon, kaya natakot siya pagdating sa bahay. Dad, sobra akong nainom kagabi. Sinabi ni Su Haichao na ang salo-salo sa bahay ng kanyang kaibigan ay kaakit-akit, at si Su Haichao ay sakam kaya natulog siya buong araw ngayon. Pagkagising niya lang ay napagtanto niyang may mali, ngunit huli na ang lahat. Drink, drink. May iba ka pa bang business bukod sa inuman? Nagel Aloka. Naglalakad si Sugwalan sa harap ni Su Haichao at hinampos siya sa ulo. Matitiis lang ni Su Haichao, na binugbog. Biglang nagring ang telepono ni Su Haichao. Lalo nitong ikinagalit si Sugwalan. Ang itsura ng lalaking ito ay kakagising niya lang na may hangover. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umuwi siya at muling nagring ang telepono. Anong ginagawa mo? Sagutin mo ang telepono, sabi ni Sugwalan. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Su Haichao na sagutin ang telepono, ngunit sa kahilingan ni Sugwalan, kailangan niyang ilabas ang kanyang mobile phone. Nang makita niya ang caller ID, natarante si Su Haichao. Ang kabilang panig ay isang mayamang pangalawang henerasyon. Isinama pa niya si Su Haichao. Sa bawat oras, ito ay mga babae at alak. Tumatawag siya sa ganitong oras. Tinatayang may isa pang party. Halika, tingnan mo ang hands-free, hinimok ni Sugwalan. Nahihiyang pinindot ni Su Haichao ang answer key, maaari lamang manalangin sa puso na ang kabilang partido ay hindi dapat magsabi ng anumang tahasang. Matapos makonekta ang telepono, narinig kong sinabi ng kabilang partido, Su Haichao, simula ngayon, hindi na tayo magkakausap. Huwag mo na akong hanapin pa. Tapusin ang pagbigkas ng mga salitang ito, wala pang oras para hayaan si Su Haichao na magtanong, ang kabilang panig ay direktang ibinaba ang tawag. Malinaw, ang kabilang panig ay nais lamang na ipahayag ang kanyang sariling kahulugan. Kung ano ang gustong sabihin ni Su Haichao, wala siyang pakialam. Susunod, ikinonekta ni Su Haichao ang ilang katulad na tawag, lahat para putulin ang relasyon. Dahil dito, mukhang nalilito si Su Haichao. Ang mga taong ito ay ang pangalawang henerasyon ng mga mayayamang tao na karaniwan niyang pinaglalaroan. Nakikipaglaro pa sila sa iisang babae. Napakaganda ng relasyon nila. Paano sila biglang naging ganito? Hindi alam ni Su Haichao kung ano ang nangyayari, ngunit napakalinaw ni Sugwalan. Tila kumalat na ang mga kaganapan sa birthday party, kaya uutusan ng mga pamilyang iyon ang kanilang nakababatang henerasyon na huwag masyadong lumapit kay Su Haichao, para hindi maapektuhan ng hindi maipaliwanag na dahilan. Medyo desperado si Sugwalan. Sa puntong ito, ano pa ang maaari niyang gawin sa Yuncheng? Kahit ibinaba niya ang kanyang posisyon at willing siyang magtrabaho sa ibang kumpanya, sino ang maglalakas loob na tanungin siya, Dad, what's going on? Nang makita ang masalimuot na ekspresyon ni Sugwalan, hindi sinasadya ni Su Haichao na naramdaman na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Sugwalan, kaya't tinanong niya, ako ay ganap na natiwalag sa pamilya Su at pinutol ang relasyon sa iyong lolo. Ang buong negosyo ng Cloud City dapat malaman ito ng komunidad, sabi ni Sugwalan. Pakiramdam ni Su Haichao ay para siyang idiniin pababa ng bundok. Sa pag-asa sa katayuan ng pamilyang Su, nagawa niyang magkaroon ng napakaraming mayayamang kaibigan sa ikalawang henerasyon, gawing mayaman at makulay ang kanyang buhay, at makuha ang kanyang mukha mula sa mga tagalabas. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay tila nawala, dahil si Sugwalan ay pinalayas sa pamilyang Su. Tatay, ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Su Haichao, hindi niya matatanggap ang ganoong katotohanan, kung ang Cloud City Rich Second Generation Circle ay abandonahin, ito ay magiging isang malaking dagok kay Su Haichao. Ano ang nangyari? Sa pag-iisip ng nangyari, hindi napigilan ni Sugwalan ang pagngangalit, kanyang ngipin. Kung hindi dahil sa Aaron, paano siya haantong sa ganito? Sa oras na ito, itinulak ang pinto, pumasok sa bahay ang isang taong hinayaan ang labis na pagkamuhi ni Sugwalan. Nang pumasok si Aaron sa bahay, hindi napigil ang tumayo ng matandang babae na kanina pa nakaupo. Nakita ni Su Haichao ang Aaron at direktang hinarang ang Aaron. Paano papayagan ni Su Haichao si Aaron na pumunta sa kanyang tahanan? Anak, anong gusto mong gawin? Pumunta ka sa bahay ko. Tumingin si Su Haichao kay Aaron na may rebelding mukha. Hindi niya alam kung anong nangyari ngayong araw. He still looks condescending to Aaron. Mas mabuting umiwas ka, o natatakot akong masaktan ka.
Nakangiting sabi ni Aaron. Sa harap ng ganoong banta, ang supernatural ni Suhai ay hindi maaaring umatras. Kung hindi, hindi ba siya mawawalan ng mukha sa harap ng Aaron? Haha, sa harapan ko Suhai Chow, gusto mong mamatay, hindi ba? Natigilan si Suhai Chow at nagtaas ng kamao. Gusto niyang labanan ang Aaron. Nang makita ang sitwasyong ito, mabilis na huminto si Sugwalan. Bagamat hindi niya alam ang dahilan kung bakit pumunta si Han Sanchen sa kanyang tahanan, alam niyang kung magpapatuloy ang laban ni Suhai Chow, mas malala ang kanilang kapalaran. Ngayon, ito ay hindi lamang mas mahirap kaysa sa kung sino ang kamao, ngunit mas masahol pa kaysa sa background. Obviously, they are not qualified to compare with Aaron. Dad, kilala mo ba kung sino itong idiot? Tanong ni Suhai Chow kay Sugwalan. Biglang nagbago ang mukha ni Sugwalan. Tinawag ni Suhai Chow na tanga si Aaron. Hindi ba nakakairita itong Aaron? Tumahimik ang nanay mo. Nagalit si Sugwalan at direktang nagsabi ng maruruming salita. Nagulat si Suhai Chow sa mga salitang ito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, naramdaman niya ang galit ni Sugwalan at mabilis na inalis ang kanyang kamao. Aaron, nasaktan ako ng sobra sayo. Bakit mo ako pinupuntahan? Tinanong ni Sugwalan si Aaron. Ang mga mata ni Aaron ay hindi nahulog kay Sugwalan, ngunit sa matandang babae. Malinaw, hindi siya pumunta para hanapin si Sugwalan, kundi ang matandang babae. Napakahirap na gusto mong magpakitang gilas sa harapan ko. Sabi ng matandang babae. Umiling si Han Sanchen, na may isang tamad na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, hindi naman kailangang maging mayabang. Hindi ko kailangang gawin iyon sa harap mo, at hindi kita pinapansin sa lahat ng oras. Sobrang saya ko lang na makita ka. Napakagulo ng mga salita ni Aaron na siya lang ang makakaintindi sa ibig sabihin nito. Bago ang kanyang muling pagsilang, ang matandang babae ay namatay sa kamay ng kanyang paboritong apo na si Suhai Chow, kaya wala siyang pagkakataong makita ang errands mamaya na kaluwalhatian. Nakakalungkot lang para kay Aaron na pinagdurog-durog na niya ang Arizona, ngunit hindi niya nakita ang highlight ng Aaron. Dapat ay napagtanto ng matandang babae ang kanyang kapangyarihan at pinagsisihan na mali niyang hinusgahan ang Aaron. Sa kasamaang palad, namatay siya ng maaga, kaya wala siyang pagkakataon. Sa lahat ng oras, nadama ni Aaron na wala siyang pakialam sa maliliit na bagay na ito, dahil sa mas maraming karanasan, ang mga bagay na ito ay naging hindi nauugnay. Gayunpaman, kapag ang mga alaala ay nalutas ng patong-patong, at ang kahihiyan ng taong iyon ay pumasok sa isip, nalaman ni Aaron na hindi siya masyadong bukas isip. Tinatago lang niya ng malalim ang galit. Ngayon ako ay isang basura pa rin sa iyong paningin. Tanong ni Aaron. Para sa matandang babae, ito ay isang nakakagulat na tanong. How dare she treat Aaron as a waste? Kung wala ang Aaron, paano magkakaroon ng pamilya Su ngayon? At kung wala ang Aaron, hindi siya makakarating sa dulo. Nagbibiro ka. How dare I treat you as a waste? Sabi ng matandang babae. Hindi ito nakapagpasaya sa Aaron, dahil hindi na makapaghintay ang matandang babae sa kanyang ginawa. Gusto pa ni Han Sanchen na ipasok ang lahat ng alaalang iyon sa isip ng matandang babae, ipaalam sa kanya ang lahat ng mayroon siya, at hayaan siyang pagsisihan ang lahat. Gayunpaman, hindi ginawa ito ng Aaron, ngunit nag-iwan ng pangungusap, hanggat ako Feng Chen kumpanya sa, hindi mo kumpanya sa, hindi mo nais na i-turn over. Pagkaalis ni Aaron, mukhang natarante silang tatlo. Mayroon ka bang kumpanya ng Feng Chen? Siya, kanya. Feng Chen Company, kanya ba ito? Nabalitaan si Yun Cheng na hindi si Bruce Lee ang boss ng kumpanya, ngunit isang boss behind the scenes ang kumokontrol sa lahat ng ito. Ngunit sino ang makakapag-isip na ang boss ng Feng Chen ay Aaron? 3,000, saganang libo. Kaugnay ng dalawang salitang ito, umupo si Sugwalan sa lupa, mukhang desperado na. Si Suhai Chow, sa kabilang banda, ay nanginginig sa takot. Gumawa pa siya ng kamao sa harap ng napakalaking tao bilang boss ng Feng Chen Company. Kung payag si Aaron, maaari niya itong patayin anumang oras. Utot siya sa harap ng ganyang tao. Dad, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Suhai Chow kay Sugwalan. Ano ang dapat kong gawin? Ano pa ang magagawa natin? Bago malaman ang pagkakakilanlan ni Aaron, si Sugwalan ay mayroon pa ring pag-asa na maibalik. Ngunit alam ang pagkakakilanlan ni Aaron,
Alam ni Sugwalan na tapos na ang lahat. Walang sino man ang makakapagpabago sa kanyang kapalaran, at walang sino man ang manggahas na baguhin ang desisyon ng matanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po